Wow, tignan nyo, oh. May mga ilaw-ilaw sa mga building. So, hanapin natin yun yung 821. Pagod na ako. Nakaupo lang ako dito. Ang ganda ng location, nakita nyo naman. Actually, hindi ko pa napapasok yan. Planetarium ba yan? And alam nyo, parang it's giving Icon Siam, no? Hello guys! I'm back again with another video, another series, another travel destination to visit. At guys, ngayon it's already 2 AM at may flight kami ngayon papuntang Hong Kong and Macau. Yan. So ngayon dalawang lugar ang ating pupuntahan and I'm so excited kasi second time na natin sa Hong Kong, no? Pero sa Macau, first time namin magsasama. And oo nga pala, mapakilala ko sa inyo ang aking sister. Ayan, ilalagay ko ang kanyang social media handle dyan sa ibaba at ngayon makakasama natin siya sa ating 1-week trip dito sa Hong Kong and Macau. At ngayon, magbayad na muna tayo ng ating Philippine travel tax and then after na mag-check-in na tayo. Okay? Let's go! Ayan, magbayad na tayo dito sa letter E. Actually, medyo madaming tao ngayon compared sa previous ones. Okay, let's go there. So dito guys, ang babayaran nyo dito is 1,620 and kung OFW kayo o babalik kayo dun sa mismong place of work nyo is free. Pero since tayo, magbabakasyon yung ate ko kasi ate ko taga Qatar siya, dun siya nag-work. So kung Qatar siya pupunta, free ang kanyang travel tax. Pero kung hindi, magbabayad siya ng 1,620. Pero tayo, hindi tayo OFW, nag-feeling OFW lang tayo, kailangan natin magbayad. So ngayon nakapagbayad na tayo ng Philippine travel tax at pumunta na tayo dito sa check-in counter. And guys, kapag kami maleta kayo, is ibabag drop nyo lang dyan. And ako, sa case ko, is meron kaming dala na napakalaking maleta which is 32 kilos yung maximum niya. And yun din naman ang aming in-avail. So ngayon, let's go, drop na natin. At napakahaba ngayon ng pila dito sa Sempak. Ayan, let's go! Okay guys, so tapos na kami ngayon mag-check-in at nakapagbayad na rin kami ng Philippine travel tax. At ngayon, tara na po sa immigration area. And doon sa immigration area, syempre, bago kayo magpunta doon is dapat na fill outan nyo na yung e-travel form nyo. So, mapa-turista kayo at mapa-foreigner, kailangan nyo pumirma dyan o kailangan nyo mag-fill out niya. At yung link ilalagay nyo sa ibaba, okay? Napakadali lang naman yan. And ngayon, bago naman na ang sistema, may pa-application na ngayon ang e-travel natin, okay? So ngayon, let's go na sa immigration at mag-ready na tayo. Tignan natin kung ano yung mga itatanong sa atin and sasabihin ko sa inyo yung tanong sa akin at yung tanong sa aking sister, okay? So ngayon guys, ayan, dito syempre nakikita natin ngayon dito yung foreign exchange but ngayon hindi po tayo ngayon magpapa-exchange, okay? And actually, hindi din naman ako nagpapa-exchange even before. Talaga nagwi-withdraw lang ako. At yun, gusto ko lang sabihin sa inyo na for me, ako ay advocate. Advocate, I mean, mas preferred ko and mas preferred din ng mga kaibigan ko at mas preferred din ng mga taong nakakasama ko na sinasuggest ko na mag-withdraw na lang kaysa magpa-money exchange. And minsan, ginagamit ko BPI but karamihan, I mean kadalasan na ngayon, ang ginagamit ko na ngayon is GCash card, okay? Hindi yun sponsored but yun ang mas magandang card na gamitin para makapag-withdraw ng pera sa murang halaga. I mean, mura yung fee and yung conversion rate. Okay guys, so nakatapos na kami sa immigration area at ngayon, gusto ko lang pakita sa inyo to bago tayo pumalik sa ating pinupuntahan airport lounge. Ayan, tignan nyo, oh. Istanbul! Isa yun sa mga dream countries ko. I mean, lugar yan dun sa country na gusto ko pero gusto kong puntahan yan. Okay, so manifesting, pupunta tayo dun sa Istanbul soon. Okay, so ngayon, it's already 2:56 AM at parang feeling ko sarado yung Pags. Walang katao-tao. Sana bukas siya. Sana bukas na. Sana bukas. Pagkasarado, nako, kailangan nating bumaba at kumain doon. Okay guys, so andito na tayo ngayon sa Pags and katatapos lang namin doon sa immigration at syempre kasama ko dito yung sister ko at ngayon sasabihin ko sa inyo yung mga tinanong sa akin sa immigration and actually konti lang yung tinanong sa akin. Number 1 is ang tinanong lang sa akin is kung ano yung work ko guys. Usually di ba yun naman yung tinatanong sa akin over the past few times na nagpupunta ako doon sa immigration. Ang sinabi ko lang, syempre nag-vlog ako at content creator ako tapos after nun ang tinanong is saan ako pupunta ngayon aside from Hong Kong. So sinabi ko Macau. Then kung kailan babalik, ang sinabi ko naman is babalik po ako ng April 5 pero April 4 yung flight. So kasi ang flight ko, yung return flight ko April 4 ng gabi. Then ang dating ko dito sa Pilipinas April 5 ng madaling araw or around 1 or around 2. So yun yung tinanong sa akin. So konting-konti lang and actually wala namang masyadong mga follow-up questions na mga tinanong sa akin. Ganoon lang kasimple. And yung sa sister ko is konti lang di tinanong sa kanya pero kumukuha lang siya ngayon ng food at ngayon papakita ko sa inyo at sasabihin ko sa kanya kung ano yung mga tinanong sa'yo para malaman nyo galing sa kanya. Okay guys, so ngayon katabi na natin siya at ngayon tatanong natin kung ano ang mga tinanong sa kanya. Actually parang dalawa lang o tatlo yung tinanong sa'yo, no? Okay, so ngayon ate, ano ang mga tinanong sa'yo at ano yung mga sinagot mo? So, unang tinanong sa akin kung saan ako nag-work, sinabi ko sa Doha, Qatar. Pangalawang question niya is kung kailan ako babalik. Sabi ko is April 7. Kasi ang balik natin is April 5. Tapos, tinanong niya yung huli kung babalik pa ba ako ng Philippines. Then, Doha. Sabi ko,
So, yun lang yung mga tinanong sa ate ko. And actually, napakasimple lang ng mga tanong sa amin ngayon. And compared dun sa huling travel namin, sa Bali tayo nagpunta dati, no? Bali, oo. Mas okay ngayon. And mas chill. Kasi nakaready na talaga yung mga sagot namin. Kasi guys, iba-ibang hotel ang mga magiging hotel namin ngayon. Share ko lang sa inyo na mag-hotel hopping tayo para meron ako mga maibigay sa inyo na suggestions kung ano ang mga pwedeng mga puntahan at pwedeng pag-check-inan. So, 3 hotel po tayo ngayon sa Hong Kong at sa Macau, isa lang. Okay? So, yan. Abangan nyo na lang. And share ko nga lang pala sa inyo, ang profile ko is content creator ako at yung ate ko naman is OFW. Nagtatrabaho siya sa hotel, no? Ate, hotel, no? Sa Doha, Qatar. Okay, papasok na kami sa loob ng airplane. And guys, I'm so excited kasi gusto ko magpahinga. Kasi nga, di ba nga madaling araw nga yung flight namin. Tingnan nyo, di ba? Medyo mahaba na naman ang ating iintayin bago makapasok tayo doon sa mismong loob. Alam nyo, ang nagustuhan ko, malaking aircraft tong sasakyan namin. So, yung isa sa amin, sa aisle, yung isa sa window. So, sasabihin ko sa ate ko, sa window na lang siya, ako na lang sa aisle, para mas makakilos ako ng mabuti. Kasi, kung napapansin nyo sa mga previous vlogs ko, is mas gusto ko kapag ka sa aisle dahil pagka kunyari si CR ako, ganyan. Tapos, mas comfortable. Parang gano'n. Okay, finally, nakasakay na kami dito sa airplane. At ayan, as you can see, meron dito nakalagay na Immigration Department ng Hong Kong na arrival card na kailangan naming sagutan. Okay, so sasagutan ko ito mamaya. Tutulog na muna ako. Hong Kong International Airport. Cebu Pacific welcomes you to Hong Kong. Local time now is 8:15 in the morning. There is no time difference between Manila and Hong Kong. Wow! Touchdown Hong Kong! Okay, so I'm so excited. Sana malamig. Mukha siyang malamig ko. Tignan nyo. Ayan o. Andito pa tayo sa runway. Wait, ayaw mag-focus ng camera. Ayan. Hello guys! So, andito na tayo ngayon sa labas o yung mismong arrivals call area. And alam nyo, ay nako, medyo maraming tinanong dito sa immigration ng Hong Kong. Actually, hindi sa akin, kundi sa ate ko. Yeah, di ba kasi dito sa Hong Kong, alam naman natin na medyo strict sa mga Filipino na babae, no? Dito sa Hong Kong, lalo na kapag ka nandun sa Pilipinas. Pero siya, hindi naman siya tinanong sa Pilipinas, pero dito tinanong siya. So, medyo strict talaga. Like, ang mga tinanong is yung mga hotel, inisa-isa yung mga hotel, ganyan. Ticket. Tapos yung ticket, tinignan, yung return na ticket niya. Buti na lang kamo nasa likod niya ako, guys, kasi nasa akin lahat ng mga files, nasa akin lahat ng mga booking, confirmation booking ng mga hotel. Kasi ang hotel namin dito sa Hong Kong is 3. So, mag-hotel hopping kasi kami kasi gusto ko mag-vlog ng mga iba't ibang hotels. So, medyo iba-ibang hotel yon. So, baka mamaya isang factor yon kung ba't nag-iisip sila. But, hindi naman na yun sinabi. So, 3 hotel kasi kami sa Hong Kong. Then, isa sa pinaka-importante is, di ba nga, magpupunta kami ng Macau. Tinanong yung mismong hotel sa Macau, di ba? Kasi naka-separate yun eh. Yung hotel kasi sa Macau, meron siyang booking talaga at yung mga iba naman parang letter type. Parang ganun yung nangyari. So, naipakita ko naman, pero sa kanya, aside from mga hotels and return ticket, ano yung mga tinanong ko sa'yo? May tinanong ba sa'yo? Hindi narinig eh. Wala. Buti na lang guys, magkatabi kami. Kaya if ever kapag kayo is meron kayong kasama, like kunyari ate nyo, pinsan nyo, o kung sino pa man yan, is magdikit na kayo para kapag kunyari may kailangan tanungin, is agad-agad kayong makaresponde. Ganun po na ginawa ko. Okay, so ngayon, tara na. Ikutin na lang muna natin tong arrivals or mag-picture and video lang ako saglit para sa Instagram account ko. So, yung aking socials nandyan sa ibaba. At ngayon, kuhanin na natin yung ating SIM card doon sa mismong A13. Okay, so ngayon, nandito na tayo ngayon sa area ng mga AAA na mga booth. Okay, so ngayon dito tayo sa A13. Dito sa A13, dito nyo pipick upin yung SIM card kapag ka-avail kayo o mag-a-avail kayo ng physical SIM. So, yung link ng physical SIM card is nasa ibaba. And guys, alam nyo, itong SIM card na in-avail ng ate ko kasi sa kanya yan. Kasi ako mamaya ko sa inyo explain, eSIM kasi akin. So, yung sa ate ko is physical SIM yung kanya. So, unlimited data. I mean, hindi pala unlimited data, pero ito, yun nandito sa ibaba. Then, plus 1 GB na data sa Macau, okay? Or sa mainland China. Yun ang in-avail niya. Sinabi ko sa kanya mag-eSIM siya, pero yun yung preferred niya. Pero much better din yun para ma-differentiate ko sa inyo yung kaibahan ng dalawa. Mamaya sa video, sa mga bandang outro, i-explain ko sa inyo kung ano yung mas mabilis, kung ano yung mas sulit, ganyan, and kung ano pa man yan. Ako naman kasi eSIM, so yung link ilalagay ko din sa baba. So, kanya physical SIM, nasa ibaba yung link, at yung akin eSIM, nasa ibaba yung link, and also you can use
use my code PaulIvan5 para magkaroon ng extra 5% of discount sa lahat ng available sa Klook. Mapa SIM card, mapa tours, mapa activities, and mapa lahat. Okay? Ayan, dito tayo ngayon sa A13. So, OBS, Online Bengsen. Ayan, dito natin kiklaim. Tignan niyo po ng mga Filipino nandito. Kasi syempre, mga Klookers yan. Mga bumili yan sa Klook. Let's go! Ayan, papakita lang natin yung voucher natin. So, 7 days, unlimited data siya. Okay, so naputol kanina yung sinasabi ko. So, papakita lang yung voucher doon. So, 7 days, unlimited data siya plus 200 HK local minutes na tawag, I think, and plus 1 GB na data sa mainland China and Macau. Ito, much better ito kapag kayo po ay pupunta ng Macau. Kasi madaming options sa Klook. So, ito yung pinili namin dahil magmamakaw nga kami. Then, yung akin naman, eSIM siya na unlimited for 7 days na data sa mismong China, mismong Macau, at mismong Hong Kong. Okay? So, yung akin, mas need ko talaga yon as a content creator. Okay? So, ngayon, insert na natin yung physical SIM sa cellphone ng ate ko. And, ito yung itsura ng physical SIM. Ibibigay sa inyo na ganyan. So, China mobile siya. Tapos, bibigyan din kayo ng SIM ejector if ever. Kung iisipin nyo, hindi nyo na kailangan magdala ng mga SIM ejector. And, meron na dyan. Then, sa cellphone na lang, i-insert. Pero, bago to ibigay, is parang i-register pa to na kailangan yung passport nyo. So, yun yung need kapag ka-physical SIM. Pagka eSIM, no need ng passport. Yan. So, operation SIM card. Yung sa ate ko, andun siya may eSIM siya tapos may isang physical SIM. So, papalitan natin physical SIM. Ito yung sa Qatar SIM card mo. Kalagay na dito yung SIM card ng Hong Kong. Ito natin dyan. Then, ide-data roaming natin para sureball na sureball. So, may settings ng phone na to. So, cellular on. O, ayan. Tapos, cellular data roaming on. Check natin. Off natin yung Wi-Fi. Ayan, masok na. Okay? Ate, okay na. Ganun lang kadali. So guys, mayroon pa palang kailangan gawin. So ilalagay ko instruction dito sa baba. So kailangan naka-turn off yung Wi-Fi, yung number 1. Number 2 is dial *103 *900, then number sign, then press call. Yun lang yung mga need gawin. Then after nun, may lalabas accepted, then pwede na kayo mag-internet. Okay? Again, para to sa SIM card na physical SIM card. So ngayon naman, nandito naman kami sa area ng bilihan ng Octopus card. So yun yung parang beep card sa atin sa Pilipinas. Kasi yung ate ko, wala siyang ganun. Ako meron na akong ganun kaya hindi na ako bibili. And tatanungin natin kung magkano ngayon. Since kung first timer nyo, same lang din kayo ng situation. So let's go. Ito guys yung price. 200 yung adult. And then 150 yung laman yan. 50 pesos daw deposit. Guys, nakabili na kami ng mismong Octopus card. Actually natataranta ako kasi medyo masusungit talaga guys yung tao dito sa Hong Kong, no? Actually, don't get me wrong. Medyo masusungit talaga. If ever, pagka nagpunta kayo dito, makikita nyo din na parang basta nagmamadali na ganun. So ngayon, tara, magpasok na tayo naman ng money doon naman sa Octopus card ko. Tignan natin kung magkano pa yung laman. So yan, check natin kung magkano. Oh my god, tignan nyo, negative 13.7 kasi may binili ko nung nakaraan sa vending machine ay nakalagay dyan. So tara, magbayad tayo ngayon. So fun fact nga pala yun, if ever kapag pupunta kayo dito sa Hong Kong o meron kayong previous trip tapos ginamit nyo yung ganito na nag-negative, kapag bumalik kayo at magpapasok kayo, ibabawas yon doon sa i-add nyo. Okay, magpasok tayo ngayon. Octopus card. So, to add value, please insert notes into the note acceptor. Confirm. Ay, okay. Add pa pala. Namali ako dun agad. Okay. Pasok yan. Tapos mag-insert ng pera dito. Ayan. So, nag-insert ako 186.30 na lang yung laman. 200 in-insert ko and may utang ako. Kaya binawas na nila. Confirm. Ayan. Kunin natin. Okay. Ngayon, papunta na tayo ng bus. So, bababa tayo dito. Then, right side. So ngayon sa bus is sasakyan natin is 8:21. Actually 10:30 AM yung mismong trip. And if ever kung kayo is gusto niyo mag-bus, basta i-type niyo lang doon sa Google Maps na nasa Hong Kong International Airport kayo. Then i-type niyo kung saan kayo papunta. Sa case namin, the City View kasi hotel naming una is 8:21 yung sasakyan. Then dito 'yon. Ayan. Bababa tayo dyan, dire-diretso, pababa hanggang dun sa dulo. Guys ha, merong may 2 options. Actually, madaming options. Merong Uber, merong train, merong taxi, at merong bus. At hindi ko alam kung meron pang iba. Mga private transfer, ganyan. Pero kami ngayon, bus option ang gagawin namin kasi yun ang pinaka-cheapest. And yun ang pinaka-gusto ko ngayon kasi makikita natin yung mga mismong mga view. Kapag ka-bus kasi, makikita nyo yung sightseeing stuff. I mean, makikita nyo yung mismong mga bundok-bundok, makikita nyo lahat. Medyo matagal nga lang siya compared
doon sa mismong train, okay? So kapag ka magte-train kayo, isa yung link nasa ibaba para magkaroon kayo ng discount kapag ka bibili kayo ng ticket sa express train nila. And also, para makuha niyo yung discount, gamitin yung code kong Paul Ivan 5 off, okay? Plus, iba kasi approach na ginagawa ko ngayon dito sa vlog na to. And meron na akong nagawa na travel series. So ito, ilalagay ko dito yung screenshot dito sa side na to. At papakita ko sa inyo dyan. I mean, naipakita ko na doon before yung ibang way. Ano kasi yung express train yung sinakyan ko doon. So, check nyo na lang yan. Detailed din yung vlog ko doon. At the same time, detailed din naman dito para magkaibang atake, diba? Ayan, tignan nyo. Bus Terminus. So, hanapin natin yun yung A21. Kung saan dyan. So, ito. Dito yung A21. Nakita ko na. Tayo, yellow zone tayo. So, 34 Hong Kong dollar. Actually, nawala eh. Makikita dyan yung mga ruta. Ayan, nasasakyan natin yung A21. Wait, di ba nakikita? Ayan, A21. Yau Ma Tei tayo. 10:30. Ayun. So, let's go. Ayan, meron mga ways na pagbabayad ng fare. Pwedeng cash, pwedeng octopus, e-payment, or ticket. So, tayo ngayon, octopus ang gagamitin natin, okay? So, if ever na magka-cash kayo, wala siyang change na ini-issue. Kaya dapat eksakto. Ang init! Naka-jacket pa naman ako na full. Pala ko, malamig. Sabi kasi sa weather app sa iPhone, malamig daw. Kasi kinumpare ko siya sa Baguio at Tagaytay eh. Ganun yung weather forecast. Pero mainit siya guys. Literally. Ayan no, ito yung mga bus. Medyo maingay kasi may mga eroplano. Hanapin nyo lang dyan yung A21, okay? So, dadaan yun sa Mongkok, Yau Ma Tei, kung saan tayo pupunta. Doon yan. Ayan guys, so dito kami ngayon sa mismong bus terminal area. At ayun yung A21 na sasakyan namin. Pero, nag-decide kami na yung next bus na lang. Kasi 10 minutes lang naman yung interval. Ngayon ewan ko kapag kayo na. So, itayin na lang namin yung next bus para makaupo kami sa taas ng trailing. Okay, so from here sa airport, ayan, nakalagay dito yung mismo ruta sa Google Maps, A21. Then, dun tayo bababa sa Man Ming Lane or Nathan Road. Actually, ano siya, 54 minutes yung ride natin. Then, may 3-minute walk tayo, 200 meters, sa punta doon sa City View na hotel natin. Okay guys, so meron ng 30 minutes. Sige na mabilis. Ang tagal ng biyahe namin. And meron pa kami hinihintay na dalawang stop para doon sa mismong stop ng aming pupuntahan. Ang stop pagka kayo ay tutuloy din sa mismong The City View is yung Man Ming Lane Nathan Road. So, hindi siya makita dito eh. Medyo madulim kasi. So, ayan yung stop. Pagka-same tayo ng hotel if ever kung gusto nyo piliin yung hotel na tutuluyan namin ngayon. And oo nga pala, yung hotel and room tour is papakita ko sa separate na video, okay? So, dito sa video na to, yung first day lang at yung summarization lang at magsasama lang ako ng mga few clips sa dulo. And yun, basta yung pinaka-detailed na hotel and room tour ng The City View. Abangan nyo sa susunod na episode. Ayan yung itsura ng road dito. Diba? Very Hong Kong vibe. Pagod na ako. Nakaupo lang ako dito. Ayan. Dito tayo sa number 10 na stop. Man Ming Lane. Nakalagay pala yung mga hotel name. Pamaya-maya makikita dyan yung mga hotel name if ever. Take na lang ng focus ha. Yung mga hotel nakalagay dyan sa taas. So, basahin nyo na lang. Kami, The City View. Okay guys, so dito kami bumaba. Ayan, nakita nyo A21 Man Ming Lane. Okay guys, so pinadaanan kami dito ng Yoshinoya. So, makain na muna kami ng aming brunch. Kumain na kami actually kanina sa lounge. Pero, syempre, ito yung first meal namin dito sa Hong Kong. At gusto ko lang sabihin sa inyo na gastos namin. Itong meal ko na to ay 56 HK dito. Plus, $2 itong soft drinks. Wala silang wala silang mismong tubig lang. Meron silang other option which is Japanese tea. Ayoko naman kasi mag-tea. Hindi ako mahilig yung mga tsaa-tsaa lang, ganon. So, ang total nito 56 plus $2 is $58. Tapos, yung order ng ate ko, magkano ate yan? 50. Tapos, so bali 52, no? So, ito egg. Akin tong egg na to eh. Masarap yung in-order ko, teriyaki beef guys. Worth it siya, pero iba ate yung sarap sa Japan. Magkaiba sila lasa. Tapos may egg. Dito na natin tuwain. Kain kayo dito guys. Pag nagpunta kayo, Yoshinoya. HK. Actually, every country na napupuntahan ko, makain talaga ako sa Yoshinoya. Taiwan. Japan. Singapore, hindi eh. Nakain ako ng sukiya naman. Maanghang yung chili nila. Grabe, excited na ako makita yung ating hotel. First hotel sa trip na to. Hindi maanghang. Pero masarap. Okay, so finally, andito na kami ngayon sa area at nakikita ko na yung mismong building ng The City View Hotel. I mean, The City View lang yung mismong pangalan. Okay, so napakalapit lang niya sa mismong train station entrance and exit D dito sa Yau Ma Tei.
Ayan. Okay, pasok na tayo. So, ito itsura ng ating first hotel. Ang ganda ng location. Nakita nyo naman, napakadami nakapaligid ng mga establishments. Again, sa separate na video ko sa inyo papakita yung mismong hotel and room tour, okay? So, ngayon, hanapin na natin yung nearest train station. Pero ate, parang gusto ko muna pumasok sa 7-Eleven. Let's go. Okay, check muna natin. Tignan natin. Nakalimutan ko na actually mga laman ng meron dito sa 7-Eleven. Check pa rin natin. Wow! Ang lagi kasi nasa utak ko lang yung 7-Eleven sa Thailand. Ayan o. Gusto nyo ba gumawa ako ng hong? Wala yung hinahanap mo. Grabe, may Häagen-Dazs sa 7-Eleven nila at Mövenpick. Parang yan lang yung mga ice cream sa mismo kinainan ko. Nag-Taiwan tayo. Ngayon, naulit na naman dito. Okay? So, tinignan ko lang. And gusto ko lang din naman pakita sa inyo. Ayan. Yan yung mga candies. Ito yung mga sugars, mga Red Bull. Ayan, mga Coca-Cola. Ayan. As you can see, mga Strepsils, mga Pocari Sweat, diba? Magkano yung price ng mineral water? Mineral water cost around 10 HKD. Ayan, 10 HKD yung mineral water. And yung Pocari Sweat is around 12. Okay, so ngayon pumasok na tayo sa Yau Ma Tei Station. Napakalapit lang guys, like literally. Tingnan nyo. Ayun na yung mismong station entrance. Ayun, daming tao doon. Ano kaya meron doon? Pero syempre, hindi na natin yung pupuntahan. Pumasok na tayo sa train station. Finally, we're back sa subway mga sesh natin dito sa Hong Kong. Okay, so ngayon ang first in line sa itinerary natin dito sa video na to is magpunta sa Avenue of Stars. Then after ng Avenue of Stars is Mongkok. Sneaker Street, ganun. Then sa gabi kasi meron tayong schedule nga tulad ng sinabi ko sa inyo cruise. Pero around 8:45 PM pa naman yun. Napakaaga pa. Mag-alas 3 pa nga lang eh. Yan, pasok na po tayo sa train station. Let's go! Okay, so let's go down. So ito yung platform 1. Ayan. So, pamungkok to. Pero sa ano muna tayo? Gusto mo mungkok muna unahin natin? Kaya lang mainit pa, no? Pa gabi-gabi. Oo, sige. So dito na muna tayo sa Chim Shat Choi. So platform 2 tayo sa kabilang side. Let's go! Okay, so ngayon, nasa exit E na kami. So the peninsula siya. Kasi ito talaga target namin. Avenue of Stars. Then check natin ito. Maganda dito mag-picture sa Hong Kong Cultural Center. And ayan pa yung mga ibang pwede nyo mapuntahan. So yung ate ko nasa 7-Eleven guys. Alam nyo, tuwang-tuwa siya sa 7-Eleven sa abroad. Ayan. May nahanap ka? Wala ka nahanap? Wala. Sabi. Magkaalam talaga ni Lord na pagod tayo sa hagdan. Bibigyan tayo na napakataas na hagdan. So guys, nakalabas na kami dito sa mismong exit E o yung na The Peninsula area. At if ever, feeling ko napanood nyo na sa previous vlog ko, gusto ko lang ulitin na ayan o, tignan nyo, makikita nyo yung Chongqing Mansions. Ay, tinatakpan pa na ng bus. Pero ito, Chongqing Mansions to. Yung Chongqing Mansions ate, as far as I know, para siyang ano, para siyang mga tenement na tawagin doon. Basta yung... Pero hindi nakakatakot pero. Medyo nakakatakot. Kaya hindi pa ako dyan nag-i-stay. Pero sabi naman nila, okay naman daw. Pero soon, itatry ko yan para sa mga viewers natin na gusto na budgeted talaga. Kasi yan yung pinaka-budgeted na pwedeng tuloyin dito sa Hong Kong. Saka, yung isa yung nakalimutan ko, Mirodi? Nakalimutan ko. Basta yan. Dalawa sila na talagang super budget. Then, ayan, ano yan ate? Parang ansisikip ng room. Pero hindi totoo yung parang marami nang magnanakaw, gano'n. Wala namang magnanakaw dyan. Ang meron lang, baka nakakatakot na siguro, baka nagkukumpul-kumpulan, gano'n. Okay, so we're heading na sa Avenue of Stars. Pero syempre, dadaanan na muna natin yung mga pwede nating madaan. Tulad nitong Hong Kong Space Museum. Actually, hindi ko pa napapasok yan. Planetarium ba yan? Then, dito naman sa area na to is yung K11 Musea ba o Musea? Hindi ko nalala kasi ang boses ko. Baka mamaya magmukha akong syunga-syunga dito. Diba? Ang daming tao. And sa likod ko, yung The Peninsula. Look. Diba? If ever, pwede kayo mag-photo dyan. Pwede kayo mag-photo dito. At pwede kayo mag-photo dun sa side doon. Okay, so ngayon, pumunta na muna tayo dito sa area ng Hong Kong Cultural Center. O ito, ganito yung itsura ng photo kapag nag-photo kayo dito. And walking distance lang siya. Magkakalapit lang to. Sa Tsim Sha Tsui. Tapos sa KL11, sa Avenue Stores. Yan, nakikita nyo ba yun? Doon yung picture yung area. Ay, wait, di nakikita yung daliri ko doon. Alam nyo, naaalala ko as far as I know, first time ko magpunta dito sa Hong Kong. May photo ako dyan. Payat pa ako nun. Ito. Yan yun. Ang lamig na dito sa area na to. Share ko lang sa inyo. Dito na kami sa area ng Cultural Center. Yan, nakikita ko na. Yan yun. Yung mga parang linya-linya na yan. Ito ba yun? Dito ba sa area na to? Yun o bandang dulo pa? Ah, ito. Ay, bandong. O may kabilang dulo pa? Doon, sa dulo. Ah, sa dulo para maliwaliwanag, no?
Yan, may picture na ako dyan before. Ang lamig naman dito. Hindi ba pwedeng dito na lang ako? Ayun, nandito tayo kayo dyan. Sample shot. Then, yan. Picture. Okay, guys. So, finally, we're back dito sa Avenue of Stars. And actually, itong Avenue of Stars, ano siya? Open area siya na ganito na kung saan meron siyang mga kamay ng mga stars. Or yung mga talagang notable celebrities dito. I don't know kung Hong Kong or sa entire China. So, dyan, meron siyang mga kamay-kamay na mga celebrities. So, ito, tignan nyo. Tapat niya yung K11 Musea na meron diyang Cartier. Tapos may mga Gucci, may YSL. And alam nyo, parang it's giving Icon Siam, no? Ganito din yung vibe na Icon Siam sa Thailand, di ba? Okay guys, nandito na naman tayo sa K11 area na kung saan ako dumaan before. Tapos ayun, nandito pa rin yung Off-White. Grabe, feeling ko makaka-copyright ako sa tugtog. Wow, ito na naman yung Lelabo, oh. Yan yung pinakita ko sa previous vlog ko din. Nandito pa rin siya. Okay, so lumabas na muna kami dun sa K11. At ngayon, pupunta na muna kami ng Mongkok dahil may gusto daw tignan yung ate ko dun. Also guys, ayan, nandito kami ngayon sa bus station. Take note, mas preferred ko yung bus compared sa train talaga. Kasi kapag ka bus, tignan nyo, point to point siya eh. Parang andito na yung bus station, then lilipat na kayo sa bus station. Hindi na kayo lalakad sa mga train lines at mag-change pa ng train line color, ganon. So much better, mag-bus na lang kayo. Type nyo na lang sa Google Maps. So guys, dito na kami ngayon sa Mongkok. And actually, dito kami sa may Nathan Road. Pero, pupunta kami sa may area na bilihan ng mga sapatos, mga sasasa, no? Gusto nyo magpunta? Oo, guys, pagod na kami. Kasi, di ba nga, parang first full day namin ngayon. At the same time, ito yung first day namin. Antok na ako. Hindi ba halata sa mga video ko? Pero nilalaban natin. So ngayon, bibili na muna ako dito sa aking favorite drink. Actually guys, favorite ko to. Share ko lang sa inyo. Dito ko din una natikman tong Tiger Sugar sa Hong Kong. Way back ilang taon na. Order tayo ng black sugar lang. 34 HKD lang yun. Okay, thank you. Okay, dumating na ang ating favorite drink. And actually, alam nyo, parang gatas lang naman nalalasahan ko dito. Kasi kailangan ko ng sugar para mag-energy ako. Naubusan na ako guys ng energy at social battery. At ate ko lang kasama ko, parang nalalambot na ako ng level. Punta muna tayo dito sa Sasa. Yum. Okay guys, so kumain na muna tayo dito sa KFC. Ayan, dinner namin yan. So order ako dito ng chicken na 2-piece. And ano siya, medyo spicy siya. Actually, personally dito to Calvi. Ayan, Calvi hot and spicy fried chicken. Then, meron siyang kasamang mushroom fried rice. So, ito yun. Napakaliit naman. Ito yun. So, ang nabayaran namin dito is 113 HKD in total. Yung ate ko, ang in-order niya is itong parang twister something. Yung parang meron sa atin na parang nakapabilog to, no? Ganun. Black. Hello guys. So, it's already 7:58 PM. At ngayon, andito tayo ngayon sa area ng Tsim Sha Tsui. Dahil manunod tayo ngayon ng Symphony of Lights. And later, after nun is yung cruise na sinabi ko sa inyo. So, ayun yung tsura. Ito, medyo madami nang nag-aabang kasi 8 o'clock yan eh. So, dito yun lalabas dyan sa side na yan. So, I'm so excited. Alam nyo, fun fact, sa dalas ko dito sa Hong Kong, first time ko siya ma-experience. Curious ako kung ano. Ay, ayan. Oh, ayan oh. Wow. Doon ba meron? Galing. Wow, tignan nyo oh. May mga ilaw-ilaw sa mga building. So talagang symphony of something. Ayun, tignan nyo, galing. Nakakatuwa yung part na nagkasundo-sundo lahat ng building, no? Para may mga ilaw-ilaw na ganito. Galing, tingin ito. Oh. Okay guys, so andito na tayo ngayon sa Tsim Sha Tsui, Pier number 1. So Pier number 1 dito. Hindi ko nakikita, ayan pala. Dito pala sa side na to. So dito yung meet-up point o yung disembarking place. Okay? So, 8:45 yung aming kinuhang sale. Ganda. Actually, sikat na sikat na talaga eh. Itong cruise na to. Aqua Luna Cruise yan. So, yung link ilalagay ko sa baba kung gusto nyo mag-book. At pagka magugustuhan nyo, yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Okay? So, ngayon, let's go! Aqua Luna! Let's go! Okay, so hindi pala kanina yung cruise namin. So, let's go! Ito na! Tayo na to talaga. Your cruise will finish Central 9:30. Okay. Hello guys! So, andito na tayo ngayon sa Aqua Luna na mismong cruise. At ayan, as you can see, ito, papakita ko sa inyo taas. Diba? Ayan yung talagang famous na famous dito sa Hong Kong. At dito pala, merong mga free drinks. And actually, kanina, akala ko naka-record pero hindi ko pala na-record. Sinabi kanina ng waiter dito or staff, yung options. So, ang mga sinabi is may free daw. Pwede ka mamili kung apple juice, orange juice. Ate, ano yung isa?
saka sparkling water, no? O, yun yung mga choices. Eh, yung ate ko, umorder siya ng Prosecco. Eh, hindi ko alam yung Prosecco. As a person na hindi mahilig sa alcoholic drinks, so, siya, yun ang type niya. Para daw talagang vibe na vibe. Ako, alam mo kung in-order ko? Hulaan nyo, habang hindi ko pa sinasabi. Oh, apple juice ang in-order ko. Apple juice. Tignan nyo, it's a vibe. Kala ko nung una, maalog siya. Kasi kapag ka nandun kayo sa mismong pier pa lang, hindi ka pa sumasampa sa barko, parang feeling mo maalog. Pero hindi naman pala maalog. Okay lang. And, tingnan nyo yung table namin, merong bilog-bilugan dito para hindi talaga mahulog yung mismong mga drinks namin. And, naglalast daw to ng 45 minutes. Again, yung link nasa ibaba, and also you can use my code para magkaroon ng extra 5% off discount, okay? Ayan, inabot na yung drinks ko. Apple juice. Ate, pakita mo yung ayan. Tingnan nyo, ang lakas makasasyal nung kanya. Yung aking apple juice, ang lakas maka in-flight drinks. Ay, sarap. Ay, hindi ordinary yung apple juice, ah. Sarap. Shit, mabas ko na agad. Okay, so tapos na ang ating adventure sa cruise. And so far, nag-enjoy ako. Ikaw, ate, nag-enjoy ka ba? Sobrang nag-enjoy. Oh, nag-enjoy siya kasi favorite din niya yung drinks. na in-order niya. And ako, di ba, apple juice nga lang ako. And guys, nakaka-enjoy talaga. And sa Chim sa Choi, dun yung mismong pier na pinili namin. Then yung drop-off namin na point dito sa Central naman. So, ganun pala. Siguro kapag ka-Central yung pinili nyo na dun kayo sasakay sa Chim Sha Choi, yung inyong drop-off. Hindi ko sure, pero kami kasi, ang drop-off namin dito sa Central at ang point of entry namin is yung dun sa Chim Sha Choi. Okay? So, ayan na makikita nyo. Ayan yung mismo observation wheel. Then, sa mga susunod na araw, pupunta tayo dyan. But now, magpahinga muna tayo.